Isipin mo, ako ang 10 hari ng impyerno, ngayon nagkataon na ako'y naging isang pipi na tanga bukas ng tanghali, bago ko muling makuha ang kapangyarihan ng hari ng impyerno. Alam mo ba yung lola ni Santos Mia masyadong masama? Talaga? Ayaw sa asawa dahil walang anak na lalaki pagkamatay ng panganay, agad-agad ibinigay ang mga ari-arian sa De La Cruz Jose. Tapos yung mag-ina. Pinatapon sa lumang bahay. Noong nakaraang araw sa baryo, sinabi niya na kukunin din ang lumang bahay. Grabe talaga. Sobra nga. De La Cruz Lila, mabait. Kahit anong mangyari, ang nanay mo palaging magiging protection mo. Ikaw, salot na sinumpa ng langit, masamang tao. Pinatay mo ang anak ko at nananatili pa sa pamilya De La Cruz. Umalis ka na bahay ng De La Cruz, lupa ng De La Cruz, walang parte para sa inyong mag-ina. Nanay, ikaw? Anong sinasabi mo? Ang lumang bahay ay iniwan ni De La Cruz Carlos para sa De La Cruz Lila. Bah, noong una, hindi ako pumayag na pakasalan ni De La Cruz Carlos ang dayuhan mong babae. Ang resulta, ilang taon sa pamilya, walang anak, sa hirap na nagbuntis pero nanganak ng ganito walang kwentang babae. At tanga pa. Sa tingin ko ang patay na batang babae malamang anak ng ibang lalaki na anak mo sa labas. Ako ang 10 hari ng impyerno, nagdududa ka sa linya ng dugo ko. Mabilis pirmahan mo ang dokumento ng paglipat. Huwag mo kami ipilit. Hindi ako pipirma. Mahina ang katawan ng De La Cruz Lila. Kung mawala ang lumang bahay, kahit lugar na magsisilong wala, gusto mo ba siyang patayin? Ikaw hindi pumirma. At nananatili sa bahay namin ako. Papatayin kita. Sakta ng kapamilya ko, dapat mamatay. Papatayin kita. Inay, iyong sa tabi ng tainga mo. Bakit naninilaw ang buhok? Umiihip ang malamig na hangin sa araw at nalalanta ang puno ng osmanthus. Baka may ginawa tayong masamang bagay at nagalit na ang hari ng impyerno? Kalokohan ang pagputi ng buhok ko. Lahat iyon dahil sa inis sa malas na ito. Anong kinalaman ng Haring Impyerno at saka... Sana yon kapag namatay ang lalaki, sinong pamilya pa ang magpapatuloy sa pag-aalaga sa manugang na babae? Ang pag-aasawa hindi ba't para magkaroon ng tagapagmana? Ang resulta, nanganak ka ng isang babae na walang pakinabang. Santos Mia, huwag mong isipin na matatapos na ang lahat dahil pinunit mo ang papel na ito, ang lumang bahay na ito para iyon sa aking apo na lalaki. Ayaw mo man o gusto aalis ka? Umalis ka? Lila, huwag kang matakot. Kahit wala na ang iyong ama, basta nandito ang iyong ina, walang sino man ang makakapang-api sa'yo. Nanay, isang araw na lang at ang kapangyarihan ko bilang haring impyerno ay magbabalik. Sa oras na iyon, ang lahat ng humamak sa atin ay magbabayad. Mia! Mia! Ang biyanan mo ay nagtitipon ng mga tao sa entrada ng nayon at sinasabing bukas ay pipilitin ng gibain ang lumang bahay. Ano, pipilitin? Oo. Lila, huwag kang matakot. Halika, tingnan natin. Santos Mia, ayon sa aming si Ginoong Jose, Ang bahay na ito ay pag-aari ng mga De La Cruz. kung patuloy kayong magmamatigas at hindi aalis, pipilitin naming gibain ito.
Gusto nyo bang gawin kaming mag-ina na walang matutuluyan? Grabe naman ang pang-aapi nyo. Ipapakiusap ko sa punong pamilya na magbigay ng katarungan para sa amin. Ikaw na dayuhang manugang, hindi ka pa makapag-anak ng lalaki. Ang asawa ko, lalaki ang naging anak. Iyon ang tunay na tagapagpatuloy ng lahi ng mga De La Cruz. Katarungan pa? Kapag namatay ka na, doon ka na lang sa ilalim ng lupa humingi ng katarungan sa Haring Impyerno. Narito ang hari ng impyerno, kayo magdusa na! Diyos ko! Bakit napakaraming puno na nalanta? At ang malamig na hangin, parang sumasakit ang buto sa lamig. Parang galing sa daan patungong impyerno. De La Cruz Jose, siguro talagang masyado tayong nagkasala. Nagpakita ang Diyos ng kamatayan? Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala namang Diyos ng kamatayan dito. Kaunting lakas lang ang naibalik. Kailangan pang hintayin ang tanghali bukas para lubusang makuha ang kapangyarihan ng Diyos ng kamatayan. Mga kapamilya, kahit babae ang De La Cruz Lila, pero siya ay dugong De La Cruz din. Ang lupang iniwan ni De La Cruz Carlos, kinuha na ni De La Cruz Jose. Ang bahay na ito lang ang natira. Kung pati ang huling tirahan ay gigiba, parang gusto nila patayin kami ang mag-ina. Sa ngalan ng Diyos, malinaw na pang-aapi ito. Kahit manatili kang nakaupo dito at magpakababa, hindi mo makukuha ang bahay ko. Ang pag-iyak mo dito, nakakasira sa pamilyang De La Cruz at sa kapayapaan ng mga ninuno. Inay, pagkatapos magpakasal ng ate sa pamilyang De La Cruz, hindi siya nagpahinga sa pagtatrabaho. Ang buhay ng buong pamilya, pati ang pera para sa pag-aaral ko, galing din sa ate. Ngayon, kakalabas lang ng kuya, kasama mo ang pangalawang kuya, hayagang kinukuha ang bahay, masyadong malala ito. De La Cruz Miguel, ikaw ay anak ko. Ako? Bakit tumatagilid sa ibang tao? Noong una, hindi dapat kita pinayagan mag-aral ng maraming libro. Sa edad mo na, hindi pa nag-aasawa, masigasig ka sa ate mo. Inay, ano ba ang sinasabi mo? Huwag mong isipin na dahil tumutulong si De La Cruz Miguel, ang bahay ay para sa iyo na. Inay. Laban sa langit, ikaw maliit na hayop, hinayaan mong itulak ang lola mo, talagang baligtad ang mundo. Oo, bakit ganito? Ito ay paglabag, napakaswail. Ngayon itulak ang nakatatanda, bukas pumatay at magsunog. Sa tingin ko kulang ang palo. Inay? Napakabata pa ni De La Cruz Lila. Kapag hinampas mo siya ng ruler, tiyak na masakit ang buto niya. Hindi pwede. De La Cruz Miguel, pangalan mo ay De La Cruz. Bakit tumutulong sa ibang tao at laban sa inay mo? Kung inaapi ako, maaari kong tiisin, pero kung gagalawin ang anak ko, lalaban ako hanggang kamatayan. Ikaw. Tama na. Santos Mia, babae ka lang, walang pakundangan, pumasok sa ancestral hall, sumagot sa nanay mo. Sa paningin mo, may respeto pa ba sa De La Cruz? Nanay, huwag kang matakot, 24 na oras na lang. Ang kapangyarihan ng hari ng impyerno ay babalik na. De La Cruz Benjamin. De La Cruz Jose, ninakaw ang lupain namin. Reyes Elena, giniba ang lumang bahay namin. Alam ng buong angkan. Pero hindi mo pinapansin imbes na ako ang sinisisi. Ikaw. Tumahimik ka.
kung may kakayahan ka mag-anak ng lalaki. De La Cruz Carlos, bakit nawala ang linya ng angkan ng anak ng babae na walang silbi? Kahit isang huni wala nag-aangas pa sa bahay ng De La Cruz. Sa tingin ko mas mabuti sa kalsada maaga mamatay maaga makita ang hari ng impyerno. De La Cruz Lila hindi pipi, huwag siyang apihin. Hindi siya pipi. Bakit hindi ka magsalita? Kahit aso na alaga ko tumatahol, ikaw na walang kwenta. Sayang lang ang pagkain ikaw. Bakit may hangin? Ano? Ano to? Gusto mong marinig ako? Kapag napunta ka sa impyerno, maraming pagkakataon. Marami pang pagkakataon. Lila, nakakapagsalita ka na. Nakakapagsalita na ang aking Lila. Diyos ko. Nakakapagsalita na pala ang tangang ito. Himala, talaga bang nagpakita ang mga ninuno ng angkan ng mga De La Cruz? Ito? Inay, ganito na ba karami ang puting buhok mo sa ulo? Ang kumislap kanina, maari kayang... Ang mga tagapagdala ng kaluluwa. Inay, mula ngayon ako na ang magpoprotekta sa'yo. Hindi ko nahahayaang sinuman ang umapi sa inyo. Ako si De La Cruz Lila, kahit babae man ako ay isa ring De La Cruz. Ang bahay na ito ay iniwan ng aking ama para sa amin ni Inay. Kahit magreklamo tayo sa lungsod, hindi ninyo ito maaagaw. Ginoong Benjamin, paulit-ulit ninyong binabanggit ang dangal ng angkan ng mga De La Cruz, ngunit hinahayaan ninyo ang mga kapamilya na api-apihin ang isang byuda. Nasaan ang hustisya? Ito ba ang paraan para maging karapat-dapat sa mga ninuno ng angkan ng mga De La Cruz? Pangahas, De La Cruz Lila, naglakas loob kang magtanong sa akin. Ang pamilya ni Jose ay nagkaroon ng anak na lalaki, nakasulat sa talaan ng angkan. Pagkamatay ng ina mo, siya ang anak na lalaking mag-aalay sa libing at maglilingkod sa puntod. Ano? Ngayon hihingi lang kami ng isang bahay mula sa inyo. May problema ba doon? Ang ina ko ay may sariling anak. Hindi niya kailangan ng ibang tao para mag-alay. Ngunit ang bahay na iniwan ng aking ama, hindi ito maagaw ni Numan. Umasa ka sa'yo? Ang anak ko ay ang batang henyo ng buong baryo. Nakapasa pa sa universidad at ngayon ay nag-aaral ng medisina. Napakalaki ng kinabukasan niya. Ikaw, isang tanga, 7 taong gulang bago nagsalita. Ano ang magagawa mo sa hinaharap? Ang kakayahan ko bukas ng tanghaling tapat, makikita mo. Sa sandaling iyon sa mundo ng mga patay, huwag kang matakot. Ikaw batang salbahe. Nagbabanta ka sa akin? Huwag mong galawin ang anak ko. Hay nako. Isang pasanin, isang malas. Anong silbi ng pagiging matalas ng dila? Sasabihin ko sa'yo, matagal na akong nakipag-ugnayan kay De La Cruz Jose, nakipag-ugnayan sa construction team. Bukas, dadalhin ko ang mga tao at gibain ang lumang bahay. Pagkatapos ng bagong taon, ibibigay ko sa aking apo, magpapagawa ng isang magarang maliit na bahay na estilo kanluranin. Sumasang-ayon ba kayo o hindi? Hindi mahalaga. De La Cruz Benjamin, ang lumang bahay na ito ang naiwan sa amin ni De La Cruz Carlos. Tanging tirahan, huwag ninyong gibain. Ay, Santos Mia, kung may sisihin. Sisihin mo ang sarili mo sa pag-aanak nito. Batang babae, De La Cruz Jose ang nag-ayos ng lumang bahay, naglabas ng pera at effort para sa pamilya De La Cruz. Nag-ambag ng konti. Huwag ka nang magulo dito. Mag-ingay. Magandang pag-ayos. Magandang pagtulong. Ito ay malinaw na gustong pilitin kaming mag-ina na mamatay. Ikaw bilang De La Cruz Benjamin, hindi lamang hindi nagbibigay ng katarungan, bagkus kinakampihan mo sila. May hustisya pa ba? Santos Mia, tinitingnan ko ang sa ngalan ng iyong namatay na asawa, kaya mabuti ang payo ko sa iyo. Payuhan kitang maging maunawain. Umalis ka na agad.
Santos Mia, may problema. Santos Mia, may problema talaga. Ang panlabas na pader ng bahay mo. Sinira ng iba. Nanay, paano ninyo magagawang pilitin na gibain ng bahay? Hindi ba't ito'y pagnanakaw? Miguel, wala kang kinalaman dito. Bumalik ka na lang ng maayos sa lungsod at magtrabaho. Aling Elena, nakikiusap ako sa'yo. Mga nakatatanda sa angkan, nakikiusap ako sa inyo. Kasalanan ko ang lahat, walang kwenta ako. Ngunit si Lila, dugo siya ni Carlos. Basta at bigyan lang siya ng matitirhan, kahit anong gawin ninyo sa akin, gagawin ko. Miguel, pinakamamahal ka ng kuya mo nung nabubuhay pa siya. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ang hipag mo na kausapin ng nanay mo. Huwag gibain ang lumang bahay. Kahit mamatay ka na, at magmakaawa sa paanan ni Hades, ang bahay ng pamilya De La Cruz ay wala pa ring parte para sa inyo. Nanay, hindi mo na kailangang magmakaawa sa kanila. Bukas ang lumang bahay natin? Sino ang gumalaw? Sino ang mamamatay? Santos Mia, ngayon wala nang makakatulong sa inyo. Lumipas na ang isang araw, dalhin mo yung salot na iyan at umalis kayo. Ang bahay na ito ay tanging pag-aari naming magkapatid. Hanggat may hininga ako, walang sino mang makakapasok dito. Mga tauhan, palayasin ninyo ang mag-ina sa aking bahay ngayon din at ang lahat ng gamit sa loob ay basagin ninyo. Tumakbo ka, Lila! Ayaw mong makinig? Hamak na buto. Pinipilit mo akong gumamit ng dahas. 2 minuto na lang bago bumalik ang kapangyarihan ko bilang hari ng impyerno. Hayop ka, hindi ba't sinabi mo na ang sino mang gagalaw sa lumang bahay na ito ay mamamatay? Patayin mo nga ako, sasabihin ko sa'yo. Kahit na tunay na hari ng impyerno ka man dito sa angkan ng De La Cruz, dapat kang magpakumbaba. Ako, ang tunay na hari ng impyerno na nagdidikta ng buhay mo. De La Cruz Jose, ang ginagawa mo ay babalik sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Mahina ang katawan ni De La Cruz, Lila. Hindi pwedeng matulog sa kalye. Huwag ninyong galawin ang bahay. Ayaw umalis? Sige, wag na kayong umalis. Nanay, Hindi pwedeng mawalan ng tahanan si De La Cruz, Lila. Ang tigas talaga ng mukha nitong salot. Lumalakas ang isang ina para sa anak niya. Sige. Uunahin kitang patayin. Tapos ang pabigat na yon naman. De La Cruz, Lila, ang daan sa hinaharap. Hindi na kita masasamahan. Mabait ka, De La Cruz, Lila. Ano man ang mangyari, palagi kitang ipagtatanggol ng ina mo. Lima na lang, nanay. Hintayin mo ako. Halika, De La Cruz, Lila, kumain ka ng itlog para lumakas ka. Mabait ka, De La Cruz, Lila, kumain na ang nanay mo, hindi ako gutom. Ikaw ang kumain? Ang hiling lang ng nanay mo ay maging malusog at masaya ka. 3.
Dalawa. Nanay. Huwag ninyong gagalawin ang nanay ko. Hahatulan ko kayo na hindi na kayo muling mabubuhay, mamatay kayo. Nanay, okay na. Kaunting parusa lang. Kung gagalawin mo pa ang aking ina ng kahit kaunti, hindi ito magiging simple. Matandang babae ng mga De La Cruz Jose. Paano kayo bigla-bigla ay naging ganito? Parang kinain. Ni De La Cruz Lila ang haba ng buhay. Ayon sa alamat, si De La Cruz Lila ang nagpapatakbo ng haba ng buhay, baka dahil sa masyadong maraming kasamaan ng pamilyang De La Cruz. Si De La Cruz Lila ay nagpakita. Imposible. Ito ay tiyak na ilusyon. Ipagpatuloy ang paggiba. Ang natitira na lang sa amin ay ang bahay na ito. Nakikiusap ako, pabayaan ninyo kami. Wala kang magagawa, atake! Ano ang kinakatakutan ninyo? Itong walang kwenta ay isa lamang tangang babae ng maraming taon. Sa mundo, wala namang multo o Diyos. Kung siya ay De La Cruz Lila, matagal nang nagpakita. Bakit ngayon pa? Oo, siya ay tanga ng maraming taon. Baka may histerya siya, nagsasalita ng kalokohan. Lahat ito ay ilusyon. Huwag ninyong saktan si De La Cruz Lila. De La Cruz Jose. Jose, ang lumang bahay na ito, bakit hindi pa ito giniba? Anak apo, bakit ka nandito? Tatay Lola. Bakit kayo nagiging ganito ang tanda? Hindi alam kung ano ang ginawa nila. Anong uri ng panlilinlang ang ginamit nila, anak? Hindi ba nasa ibang bansa ka? Nag-aral ng medisina? Tingnan mo agad ang tatay. Apo, ikaw ay palaging ang ipinagmamalaki ng lola ang panlilinlang na ito. Hindi ito mahirap para sa'yo. Sa mga nakaraang taon, naglibang lang ako. Wala akong alam sa medisina. Ang degree ko binili lang ng pera. Hindi dapat mahalata sa harap ng tatay at lola. Tatay, ikaw. Siguro ay nalason o nalason talaga. Pagbalik ko, alisin ko ang lason sa iyo. Mabuti naman, ang tatay at lola mo noon ay gusto kunin ang lumang bahay na ito, gawing modernong bahay para sa pag-aasawa mo, pero hindi inakala na lason kami nila. Benjamin, dapat kang magbigay ng hustisya para sa amin. Panlason. Pero ito ay resulta ng mga ginawa mo. Tingnan mo, Benjamin siya ay nagpapanggap lang. Benjamin ang nanay at anak, ang lumang bahay na ito lang ang natira, hindi ito dapat gibain. Benjamin, tulungan mo kami. Ay magkakamag-anak tayo. Kapag may tagumpay ang isa, lahat ay magtatagumpay. Kapag ang pamilya ni Jose ay umunlad, ang pamilya mo, hindi ba kayo rin ay uunlad? Saan kami titira? Tita, sa tamang panahon ang tatay ko, ang mga silid na iyon ay walang laman. Kung gusto mo doon tumira. Ikaw na isang widow may anak, hindi mo kailangan tumira sa lumang bahay na ito. Ang lugar ay may mga siwang. Ngayon ang klima ay malamig, hindi ito maaring tirahan. Nanay, hindi mo kailangan humingi ng awa sa mga taong ganito. Siya at ang mga iyon ay nagtutulungan sa masamang paraan. Paano siya magbibigay ng hustisya? Walang galang. Ito ang paraan mo, ang pagtrato sa mga nakatatanda. Wala kang kahit kaunting pagpapahalaga ayon sa alituntunin ng pamilya. Paghamon sa Benjamin. Dapat 10 pagpalo mga tao. Siya ay 7 taong gulang na bata pa. Ang parusa na ito, kahit ang malakas na lalaki ay hindi makakatiis. Paano makakatiis ang Lila? Ano ang dapat gawin? Ngayon ang mga problema ng pamilya mo, naging ganito ang kalagayan. Ako bilang Benjamin, hindi ba dapat may solusyon? Ganito na lang ibigay mo ang lumang bahay na ito sa Elena. Ang problema ay matatapos. Walang hiya! Humingi ka ng tawad sa nanay ko. Simula ngayon, huwag kang babalik para hindi kami maistorbo. Kung hindi, hindi ganito ang mangyayari.
Siya ba talaga ang De La Cruz Lila? Anong kinakatakutan mo? Ang lumang bahay ay siguradong may masamang espiritu. Gibain mo ito. Ang lugar na ito ay magiging malinis. Kaya't gamitin natin ang sitwasyon para makuha rin ang lupa. De La Cruz Felipe, ikaw ang nakakita ng maraming bagay sa labas. Mag-isip ka ng paraan. Paano natin ito malulutas? Nabasa ko sa libro, takot ang mga halimaw sa apoy. Baka pwede mong sunugin ang lumang bahay para matanggal ang masamang espiritu. Napakakupad mo. Sige, sumunod tayo sa De La Cruz Felipe. Sa paligid ng lumang bahay, lagyan ng langis. Hindi pwedeng sunugin. Hindi pwede ninyong sunugin. Hindi mo kami mapipigilan. Ngayon, walang makakagalaw sa lumang bahay. Ikaw, batang 8 taong gulang, anong pinagmamalaki mo? Akala mo ba talaga ikaw ang De La Cruz Lila? Bakit hindi ito masindihan? Parang may pakiramdam May tao sa likod ko. na pinapatay ang apoy. Talaga bang may multo? Ano ang nangyayari? Talaga? May multo talaga? De La Cruz Lila. Dumating si De La Cruz Lila para kunin ang buhay mo. Anong kinakatakutan ninyo? Ako ang matandang babae, halos buong buhay ko na. Ano pa ang hindi ko nakita? Sa mundo, wala talagang mga multo o Diyos. Tiyak na may darating na tao. Mabilis, tingnan kung sino. Sino ang dumating? Si Santos Rodrigo pala, malaking pagdating. Hindi kami nakapaghanda sa pagdating mo. Pagbati sa Santos Rodrigo. Pagbati sa Santos Rodrigo. Huwag na. Hindi alam ang malaking pagdating ng Santos Rodrigo. Talagang hindi kami nakapaghanda. Walang problema. Ngayon dumating ako, hindi para sa mga pamilyang bagay ng De La Cruz. Pero may isang bagay na hinihingi. Ang Santos Rodrigo ay namamahala sa buong lungsod ng hari. Isang salita. Maaaring wasak ang isang pamilya. Maaari ring bigyan ng pagkakataon ang mga ordinaryong tao. Siya mismo ay dumating. Ang hinihingi niya ay malamang na malaki. Nakuha ko ang anak na babae sa gitna ng buhay. Ang anak na babae, Garcia Sofia, ay 18 taong gulang. Hindi alam paano nagkaroon ng kakaibang sakit. Hinanap ang mga kilalang doktor. Hindi rin malaman ang sanhi ng sakit. Narinig na may eksperto sa De La Cruz. Maaaring baguhin ang kapalaran. Espesyal na dumating para humingi ng tulong medikal. Kung maaaring gamutin ang sakit ng anak na babae. Ako, Santos Rodrigo, magkakautang ako sa De La Cruz ng isang utang na loob. Sa hinaharap, anong mga kahilingan, huwag mag-atubiling magsabi. Kung hindi maaaring gamutin. Ang taong ito ay hindi maganda ang pagdating. Kung ang anak ko, Maaring tumanggap ng utang na loob ng Santos Rodrigo. Hindi lamang ito ang lumang bahay. kayamanan at kasaganahan, hindi mauubos ang pagtamasa. Ito ang anak na babae, Sofia. Ito ang anak na babae ni Santos Rodrigo. Hindi ba dapat 18 taong gulang na? Bakit napakatanda na niya? Hindi ko alam si Santos Rodrigo. Ang hinahanap ay sino bang eksperto. Ikaw, binata. Siya. Santos Rodrigo, nagkakamali ka ba? Siya ay isang 7 taong gulang na bata lamang. Anong alam niya sa medisina? Ang apo kong ito ay nag-aral sa ibang bansa, marunong sa medisinang lokal at banyaga. Hayaan mo siyang magsuri sa iyong anak. Sinusubukan niyo ba ang aking pagpapasya? Hindi. Hindi po. Ito lang si De La Cruz Lila na yan. Bata pa siya kung sakaling may mangyaring masama. Ang anak ko ang magiging responsable. Marunong siyang mag-ingat. Subukan na lang natin. Ako ay...
Paano? Magagamot ba? Bigyan mo muna ako ng dahilan ng kanyang sakit. Ito. Santos Rodrigo. Ang iyong anak siya. Siya ay, Ano na ang nangyari? Seya. Wala siyang pulso, siya ay patay na. Kalokohan. Ang aking anak na babae, buhay pa ngayong umaga, kumain pa ng kalahating mangkok ng lugaw. Kung patay na, makakakain pa ba? Hindi magaling na doktor. Sasabihin ko sa inyo. Ngayon kung hindi maililigtas ang aking anak na babae, ang inyong pamilya, lahat ay magiging kasabay sa libing, walang makakatakas. Sinasapian ng masamang espiritu, ito ay pinalitan ng kanyang buhay. Mukhang si Santos Rodrigo marami siyang kinainisan. Kaya ko. Sigurado ka bang magagamot? Kung hindi ko kaya sa mundong ito, walang ibang makakagawa. Sige. Pero sinabi ko na kanina, kung magagamot ang sakit ng aking anak na babae, ayos lang. Kung hindi magamot, o kung may mangyaring masama, ang inyong pamilya lahat ay mamamatay. Ikaw rin ay mamamatay. Ikaw, walang kwenta. Anong alam mong maggamot? Kung ikaw ay makakasama sa aming pamilya, magiging kasabay mo sa libing. Ako ang matandang babae, kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Tanong ko, Santos Rodrigo, ang iyong anak na babae, kung minsan ay nagligtas ng isang matandang babae. Ang bagay na ito, alam lang ito ni Garcia Sofia at ako. Paano niya nalaman ito? De la Cruz Lila, ikaw bilis. Tingnan mo ang anak ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Anong sakit mayroon siya? Wala siyang sakit. Wala. Kung wala, bakit ganito ang itsura ng anak ko? Ako si Santos Rodrigo, nakapunta na ako sa iba't ibang lugar. Ano pa bang sitwasyon ang hindi ko nakita? Isang batang babae ka lang. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Gusto mong mamatay? Lila, kaya mo ba talagang gamutin? Ginagamit mo ang iyong kapangyarihan. Ang dami ng buhay na nawala dahil sa'yo, ang pagsubok na ito ng anak mo. Ay dahil sa'yo, buti na lang at hindi pa oras ng anak mo at nakilala ako. Sofia. Anong ginawa mo sa anak ko? Sofia. Papa. Anak. Nakakamatay ang takot mo, anak. Garcia Sofia. De la Cruz Lila, ano ang nangyari? Pero hindi pa tapos ang lahat. Kahit na bumalik ang kaluluwa niya sa katawan, pero hindi pa nawala ang masamang espiritu sa loob ng katawan niya. At sandali lang ang natitira. De la Cruz Lila, mabilis. Mag-isip ka ng paraan para iligtas ang anak ko. De la Cruz Lila. Nanay, magtiwala ka sa akin. Mabait na apo, ang walang kwentang babae na ito. Nagpapanggap lang siya. Wala siyang tunay na kakayahan sa puso ng lola. Ang mabait na apo ko, ang pinakamahusay. Hangal. Garcia Sofia. Garcia Sofia? Miss Sofia, 3 buwan na ang nakalipas. Saan ka pumunta? May nakita kang kahina-hinalang tao? Naglakbay ako sa Timog Silangan kasama ng isang kaibigan. Sa daan, nakasalubong ako ng isang matandang babae na nanlilimahid. Naawa ako sa kanya, kaya binigyan ko siya ng pera. Ano ang ibinigay niya sa'yo? Binigyan niya ako ng isang mansanas. Pagkatapos kong kainin ito pag-uwi, wala akong naramdaman na kakaiba. Pero pagkatapos,
Ang dati kong mukha na mukhang matanda, naging mas mukha sa matandang babae. Pagnanakaw ng katawan ng masamang espiritu. Ang mansanas na kinain mo ay may problema. De La Cruz Lila, anong gagawin natin ngayon? Basta lang malulunasan ang anak kong babae. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Maghanda ng isang baso ng tubig. Inumin mo ang tubig na ito. Masasakit ito para sa'yo, pero kailangan mong magtiis. Kaya itong magtagumpay, depende sa iyong kapalaran. Sige. Sofia, iligtas mo ako. De La Cruz Lila, iligtas mo ang anak ko. Naalis na ang paraan ng pagnanakaw ng katawan ng masamang espiritu. Sa loob ng 3 araw, ang katawan mo ay unti-unting gagaling. Pero ano? Rodrigo Santos, ang paghihirap ng anak mo, karma mo yan. Kahit na isa kang makapangyarihan, matigas ang ulo mo. Masyado kang padalos-dalos. Mabigat ang mga kasalanan mo, kaya naipasa sa mga anak mo. De La Cruz Lila, tama ka. Nasa poder ako ng matagal. Nakalimutan ko na ang pinanggalingan. Tama ang sinabi ninyo. Mula ngayon gagawa ako ng mabuti at maglilimos. Maraming salamat, De La Cruz Lila, sa pagligtas ng buhay ko. Nagaling nga talaga ng hayop na ito. De La Cruz Lila, ang malaking utang na loob mo, ako si Rodrigo Santos, hinding-hindi makakalimutan. Mula ngayon kahit anong mangyari basta sabihin mo lang, De La Cruz Lila, ang aking angkan ay tutulong sa iyo ng buong puso. Sofia, umalis na tayo. Simula ngayon, pinalalayas ang pamilya ng ikalawang asawa sa angkan. Sina Felipe de la Cruz at Jose de la Cruz, kapag namatay, hindi ililibing sa puntod ng mga de la Cruz. Pangulo, ano po, si Jose nagbigay sa akin ng isang napakagandang apo. Paano mo siya itatanggal sa talaan ng angkan? Huwag po, Pangulo. Kung kami ay palalayas sa pamilya de la Cruz, ang kinabukasan ni Felipe... Ano na ang mangyayari, Felipe de la Cruz? Ano na ang naging kalagayan niya dahil sa inyo? Walang natapos sa pag-aaral. Ngayon, ang pamilya de la Cruz ay napahiya. Ang lupain at bahay na para sa aking apo ay maaari naming dalhin, di ba? Ang bahay. Sa mga nakaraang taon, ang mga ari-arian ng pangunahing sangay, kinain ninyo hindi ba sapat na? Umalis ang lahat ng mga ari-arian ibalik sa pangunahing sangay. Ang sa bahay ni Carlos ay nagbigay sa amin ng isang babae na walang silbi. Kasalanan ko ba yon? Pangulo, bagong dating lang ako, walang kinalaman ako sa mga ito. Ang tatay ko at lola ko ang gumawa. Palayas mo sila sa pamilya de la Cruz. Huwag mo ako palayasin. Ikaw, walang utang na loob. Sa mga nakaraang taon, napakaraming pera ang ginastos ko para sa pag-aaral mo. Ganito ang pagturing mo sa amin? Kung hindi dahil sa iyo na pinilit ako magpagamot sa Sofia Garcia, hindi kami magkakaganoon. Kung hindi talaga magdanas ng hirap, mahihirapan ng tao matanggap ang sariling pagkakamali. Karma, sariling gawa ang bunga. Tayo na. Nanay sa pamilya de la Cruz, mula ngayon wala namang aapi sa iyo. Mahal, nakikita mo ba sa langit? Ang anak mong babae ay naging matagumpay. Alam na niyang protektahan ng nanay. Bakit kayo dalawa nandito? Miss na miss ka namin. Magsalita ka ng diretso? Sir, talagang miss na miss ka namin. Pag alis mo, nawalan ako ng gana kumain at uminom. Tingnan mo, napakapayat ko na. Sir, Bakit parang batang babae ka na?
Parang tanga, medyo cute. Oo, cute nga. Wala masyadong laman ng mukha mo. Maniniwala ka ba kung sasaktan ko kayo? Gagawin kong tanga? Sir, pwede ba kaming sumunod sa iyo? Iwanan natin ang pagkuha ng kaluluwa kay Bullhead at Horseface. Kami dito sa impyerno, walang ginagawa, sayang lang. Oo nga sir, pwede ba kaming sumunod sa iyo? Kahit papaano makakatulong ka. Mag-utos ka sa amin ng mga gawain. Kapag may tao kang pinapagawa, mas madali talagang gumawa ng mga bagay. Sige na, pero tandaan ninyo, huwag kayong magpakita sa mundo ng mga tao. Bihira lang kayong lumabas. Kapag nasa labas, sabihin ninyong kayo ang aking personal na gwardya. Opo. Ay naku, ang tagal na naming hindi pumupunta sa mundo ng mga tao. Malaki ang pagbabago. Kumusta sir? Mukha bang maayos? Sa mundo ng mga tao, huwag kang magpakita ng dila para takutin ang mga tao. Iurong mo yan. Nanay. Tabi. De La Cruz Lila. Sino silang dalawa? Mukha nila napakaputla. Nakakatakot tingnan. Rodriguez Dante, Fernandez Clara, ang mga katulong na hinayre ko. Ah, ganun ba? Huwag na kayong tumawa, mas nakakatakot kapag tumatawa kayo. Tara na, naghihintay pa si De La Cruz Benjamin para kumain tayo. De La Cruz Lila. Sino po silang dalawa? Ang dalawang katulong na hinayre ko. Ay, talagang magaling ang mata ni De La Cruz Lila. Kahit ang mga katulong na hinayre niya ay ibang-iba talaga. Hahaha. Hoy, Santos Mia, De La Cruz Lila. Umupo kayo sa pangunahing upuan. Halika, halika, halika. Sabihin mo na, ano ba ang pakay mo? Ay, ano bang sinasabi mo, De La Cruz Lila? Hoy, mga De La Cruz naman tayong lahat. Noon, nagkamali lang ako dahil sa katandaan. Mali ang ginawa ko. Pero lahat iyon ay para sa ikabubuti ng ating pamilya. Ngayon, Lolo Benjamin, tiyan na lang ang ipanghahalili sa alak. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Kung ganon, kain muna tayo. Dumating na si Santos Rodrigo. De La Cruz Lila. Espesyal akong pumunta rito para kayong anyayahan. Santos Rodrigo, bakit mo ako hinanap? De La Cruz Lila. Ako rin ay inutusan ng iba. Gusto kitang imbitahan na sumama, pumunta sa lungsod ng dagat. Lungsod ng dagat. Huwag kang mag-alala, De La Cruz Lila. Lahat ng inyong gasto sa paglalakbay, kami ang sasagot. Serbisyo tiyak na gagawin namin ng buong puso. Tungkol naman sa bayad, huwag mo nang alalahanin iyon. Nanay, maglalakbay ako ng magaan. Hindi na kailangan maghanda ng maraming damit. Ang lungsod ng dagat ay hindi tulad ng lungsod ng hari. Sa panahong ito, sakto sa tag-ulan, maghanda ako ng maraming damit para sa iyo laban sa lamig. Laging tama iyon. Nanay, bakit mo alam ang tungkol sa lungsod ng dagat ng ganoon kadetalyado? Sa totoo lang, ang lolo mo ay tagalungsod ng dagat. Noong araw, ako upang makasama ang iyong ama. Naputol ang ugnayan ko sa aking pamilya. Mahigit 10 taon na kaming hindi nag-uusap. Nanay, bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito na sumama ka sa akin? Talaga? Totoo ba, hindi kaya ako maging pabigat kung isasama mo ako? Huwag kang mag-alala, Ginang.
Kami ng kapatid ko ang magpoprotekta sa inyo sa buong biyahe. Bukod pa riyan, ang gastos sa paglalakbay ay sasagutin ng employer. Ginang, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Kailan ko sinabing isasama ko kayo? Hoy boss, pumunta kami para rin alagaan ng ginang. Oo nga, lungsod ng dagat, maraming pagkain na hindi ko pa natitikman. Hehehe. Ang dalawang ito, mga palabiro. Nagsisisi talaga ako na pumayag akong sumama sila. Talagang karapat-dapat ang lungsod ng dagat na tawaging pang-una sa buong bansa. Mas masigla pa kaysa sa lungsod ng hari. Huy, Ang kinis ng sahig na ito pwedeng-pwede nang maging salamin. Saan galing ang mga probinsyanong ito? Kayong mga ito may appointment ba? Inimbita kami ni Santos Rodrigo. Anong appointment ang kailangan? Ito ba ang hinahanap mo? Mga tauhan, itaboy ninyo ang mga ito. Sino yung maglalakas loob? Hoy! Ikaw na chismosa, ayon sa batas ng impyerno. Ang mga mapagbintang at maninira, ang mga chismosa, kailangan ilagay sa kaserola at pakuluan. Pagkatapos lumamig muling hubog sa anyong tao, paulit-ulit na pagbuhos. Kayong mga walang takot, kahit ang imbitasyon ni Santos Rodrigo pinangahasang peke, ayaw nyo ng buhay? Inimbita kami ni Santos Rodrigo kung talagang paalisin mo kami. Kaya mo ang resulta? Bagamat simpleng suot ang batang ito, may di pangkaraniwang aura. Nagkamali ba talaga ako? Ano ang nangyari? Santos, sana nag-inspection po. Ang mga ito ay may hawak ng imbitasyon ni Santos Rodrigo, pinaghihinalaan kong... Akala ko sino Santos Mia. Noon para makipagsama sa lalaking iyon, naghiwalay kayo sa ama. Ngayon, patay na ang lalaking iyon kasama ang buong pamilya umuwi para humingi ng pagkain? Hoy, sino ka ba? Ang lakas ng loob mong manghamak sa aming may bahay. Sasabihin ko sa'yo, hoy! Mas mabuting gawin na lang natin ito kaysa magsayang ng salita. Bigyan natin ng leksyon ang mga taong mapangmatat ito ng kaunti. Santos Mia, ang lakas ng loob mong utusan ang mga alila mong saktan ako. Rodriguez, Dante, Fernandez, Clara, huwag kayong padala sa galit. Kapatid ko siya. Santos Ana, sino ba ang babaeng ito? Santos Mia, huwag kang magmalaki. Wala kaming ganyang klasing tao sa angkan namin. Isang nagbuntis sa tumakas at nagdulot ng kahihiyan sa pamilya. Inay, kung ang aming kliyente ay ang pamilyang Santos, ang aming pagpunta rito ay wala ng saysay. Umalis na tayo. Sandali. Akala mo ba basta-basta ka na lang dito papasok at aalis kung kailan mo gusto? Tama na, Santos Ana. Dahil kapatid kita, hindi kita papansinin. Gusto mo pa bang hadlangan kami? Bakit parang may amoy ng kadukaan dito? Hindi lang nadumihan ang hangin dito, pati sahig na dumihan. Baka gusto nyo, dilaan nyo muna ang sapatos ko bago kayo umalis. Ang sapatos ko, dilaan ninyo at linisin bago kayo umalis. Ano ang sinasabi mo? Hindi mo ba naiintindihan? Gusto ko... Ikaw, isang batang ligaw, naglakas loob kang saktan ako? Tulong! Saktan ninyo siya ng malakas! Tigil. Tatay, Tatay, si Santos Mia ay dala ang batang ligaw na ito pumunta dito para manggulo. Si De La Cruz Lila ang inirekomendang manggagamot ni Santos Rodrigo mula sa lungsod ng hari. Ikaw mismo ang maliit na batang babae na ito. Nanay, bumalik na tayo sa lungsod ng hari. Santos Mia, ito ang anak na pinag-aralan mo. Talagang walang alam sa kagandahang asal. Hindi kayo karapat-dapat. Hindi kayo karapat-dapat.
Sandali lang. Sa huli, sila ay mga kapamilya ko. Maari mo ba? Ang mata niya ay malabo at maputla ang pisngi. Ang buto ng kilay ay nakausli. Ito ay senyales ng pagpasok ng masamang espiritu. May kaso pa ng pagkamatay ng tao. Ang masamang bunga ngayon ay ang nararapat na parusa para sa kanya. Hindi ako makakatulong at ayaw ko rin. Ikaw, walang hiyang bata. Ano ang sinasabi mong kalokohan? Tumahimik. Ang batang babae may kakayahan pa nga na makilala ang kapalaran sa isang tingin. Kaya nga kahit bata pa siya napansin ni Santos Rodrigo at naging kilalang doktor sa lungsod ng hari. Mia, kung nakabalik ka na, umuwi ka muna. Mag-alay ka ng insenso sa iyong ina. Papa, ang batang iyon hindi ganon kahanga-hanga gaya ng sinasabi sa labas. Sa tingin ko, isa lang siyang manloloko na naghahanap ng pakinabang. Mia, dalhin mo na ang bata sa loob. Lila, batiin mo ang iyong lolo. Lila, kung magkakapamilya tayo, hindi na kailangan ng formal na salita. Pinatulong ko si Santos Rodrigo para tulungan si Ana na malunasan ang hindi pagkakaroon ng anak. Ikaw, Tutulong ako dahil sa paggalang sa aking ina, pero dapat ayusin ang lahat ng bagay. Ang bahagi ng ari-arian ng Santos na para sa aking ina na bahagi. Dapat ibalik ng buo. Panaginip lang yan. Papa, tama nga ang sinabi ko. Talagang para sa ari-arian lang sila pumunta. sige. Lila, pwede kong tanggapin ang kondisyon mo. 2 asawa ang kinuha ko. Ang mana ni Mia, ito ang iniwan ng kanyang ina para sa kanya. Basta makapagbigay ka ng anak sa pamilya Santos. Papa, buntis ako. Ano? Kailan ka nagbuntis? Alam ba ni Juan? Juan ang walang kwentang asawa, ano pa ang dapat sabihin? Ito ang anak ko lamang. Mia, nawala ang mga plano mo. Ngayon umalis ka na. Demonyo ang dinadal mo, hindi mo ito maihahanda. Tumahimik ka, ikaw ang walang amang hayop. Nagmumura ka sa anak ko. Hindi iyon ang ibig sabihin ni Lila. Hindi ako nagkakamali, Ana. 3 taon kang nagbuntis. Pero sa parehong araw nag-miscarriage. Hindi rin magtatagal ang anak na ito. Ang mga dahilan at kasalanan, mas alam mo kaysa sa akin. Ang mga bagay ni Ana ay pribadong usapin ng pamilya Santos. Paano mo nalaman ang anak na ito? Ikaw ang hayop na ito. Ano ang sinasabi mo? Tatay, masama ang pakiramdam ko. Aalis na ako muna. Lila, noong una, tinanggihan ko ang pag-aasang pamilya. Kasama ng tatay mo pumunta sa lungsod ng hari para magpakasal. Ang pamilya Santos ay may galit sa akin. Naiintindihan ko rin. Santos Ana ang kapatid ko na magkapatid sa ama pero iba ang ina. Siyempre siya ay kapamilya ko. Lila, sa ngalan ng nanay. Maaari mo bang tulungan ang pamilya Santos? Nanay, Santos Ana ay may malalim na kasalanan. Magagawa ko lang ang makakaya ko. Ano? Anong kasalanan? Lila, ang mga sinasabi mo ngayon, nanay ay lalong hindi na naiintindihan. Madam, Ay, ngayon tumakbo ako ng buong araw. At binigyan ng problema ng pamilya Santos ng buong araw. Tayo, magpahinga na lang tayo ng maayos. May importante pa bukas. Hehehe, madam, magpahinga ka ng maaga. Amo, ang bagay ng pamilya Santos, paano mo ito lulutas? Ayon sa mga batas ng impyerno, ang buhay na kaluluwa ay dapat patayin. Pagkamatay, papasok sa impyerno ng mga patalim. Amo, kung ganoon, may bagay na ulit ako para magngalit ng ngipin. Rodriguez, Juan, tingnan mo ang tiyan ko. Mas malaki ba ngayon kaysa kahapon? Talagang epektibo ang gamot ni Martinez Julian. Halika, hawakan mo. Mahal, uminom ka muna ng tsaa para magpahinga, tapos kain tayo sa ibaba. Walang kwenta, parang patay ang mukha mo. Bakit lagi kang nakasimangot? Rodriguez, Juan, 3 taon na tayong mag-asawa. Mahirap na magkaroon ng anak. Wala kang pakialam. Sa isip mo, hindi mo pa ba talaga nakalimutan ng puta? Patay na siya. Bakit hindi mo pa rin bitawan ng nakaraan?
Ikaw. Ay mahal kong kapatid, bakit sa ganitong oras ay mainit pa rin ang ulo mo? Isa lang kang ampon ng pamilya Santos. Huwag kang tatawag sa akin ng kapatid. Kapatid, masyado kang malayo sa pag-iisip. Narinig ko na Santos Mia ay bumaba kasama ang anak niya. Dumating ako para magbigay ng payo. Wala kang pakialam dito, lumabas. Kapatid, sa puso ko talagang nag-aalala ako para sa iyo. Narinig ko na ang tatay natin ay nagbibigay ng malaking halaga sa batang De La Cruz Lila, kahit ang bahay ni Santos Mia ay kukunin din. Panaginip lang. Kapag ipinanganak ang anak sa tiyan ko, lahat ng pamilya Santos ay mapupunta sa kanya. Mag-isip ka muna sa sarili mo. Mahal kong kapatid, syempre, kakampi ako sa iyo. Anong kailangan mo sabihin mo lang. Sige. Bigyan kita ng pagkakataon para magpakita. Ang tea set na ginto at jade pero sinadya kong dalhin mula sa ibang bansa para ibigay sa ama bilang paggalang. Paano nawala na lang bigla? Kayong mga tauhan ba? Hindi malinis ang trabaho. May masamang intensyon? Ano ba to? Maaga pa may palabas na ang pamilya Santos, talagang mas interesante na. Kahit 10 lakas ng loob, hindi ko kaya. Santos David, ang mga pumunta sa loob ng sala kahapon ay tanging ang panganay na babae na dala ang bata para mag-alay. Posible ba? Papa, kahit mahirap ang buhay ko pero hindi ako magnanakaw lalo pat mga bagay sa bahay. Hindi sigurado yan. Kahit wala kang ganitong intensyon, pero sigurado ka ba ang mga kasama mo wala rin ng ganitong intensyon? Oo, ate kahit na umalis ka sa pamilya Santos saka ako kinain ng papa. Hindi matagal ang pagkakasama natin pero lubos kong tiwala sa pagkatao mo. Pero ang JD na yon ay talagang napakahalaga. Mas mabuti kung ganito, hayaan mo akong dalhin ang mga tao para maghanap sa kwarto mo, okay? Anong gusto mong gawin, batang hamak? Huwag na kayong maghanap, ang set ng tiyan nasa kwarto na ng nanay ko. Kung gusto mo akong parusahan, madali lang maghanap ng dahilan. Kung hindi kami welcome sa pamilya Santos, umalis na lang kami. Isang set lang ng tsaa, ano pa ang hahanapin? Santos Mia, manatili ka lang sa pamilya Santos. Tingnan ko kung may magsasabi ng hindi. Papa, salamat sa kabutihan mo. Okay lang sa akin ang konting hirap. Hindi ko pwedeng isama ang De La Cruz Lila. De La Cruz Lila. Tara na. Hinto! Santos Mia, kapag umalis ka sa pamilya Santos, huwag kang bumalik. Baka sa oras na iyak ka at hihilinging bumalik ako. Anak ng tipaklong, anong panaginip mo? Ako. Santos Ana, tumawag ka ng doktor. Huli na! Ang multo sa sinapupunan ay may kaluluwa na. Tiyan ko. Ana, ayos ka lang ba? Huli na ang demonyong sanggol ay may kaluluwa na. Shaolin, ano ang ibig sabihin nito? May paraan ba para mailigtas? Ang demonyong sanggol ay lalaki sa napakabilis na panahon. Sa pagkapanganak, lalamunin nito ang ina. Tatay, ayaw ko ng tulong niya. Bilisan mo! Tawagin mo agad si Rodriguez Juan. Hanapin mo si Martinez Julian at tulungan ako. Halika, tara na. Daan-dahan. Nanay, hindi dahil ayaw kong tumulong siya ang may kasalanan. Rodriguez Juan. Si Martinez Julian. Talaga bang mapoprotektahan ni Martinez Julian si Santos Ana at ang kanyang anak? Huwag kang mag-alala. Mula nang magbuntis si Santos Ana, si Martinez Julian ang laging nag-aalaga. Sa pagkakataong ito, siguradong walang problema. Kuya kay Rodriguez Juan, parang may kakaiba. Karma tiyak ang parusa, panoorin natin ang simula ng palabas. Tulong. Ano nangyari? Nasaan si Martinez Julian? Kumusta si Santos Ana? Hindi tao si Santos Ana, hindi tao ang ipinanganak, isang halimaw.
Ano, hindi tao ang ipinanganak? Ano ba talaga ang nangyari kay Ana? Pabilisin mo, hayaan mo akong tingnan. Santos Ana. Santos Ana. Anong nangyari sa'yo? Nasaan na si Martinez Julian? Dinala niya ang anak ko. Amo. Sige, kainin mo. Opo. Tatay, sagipin mo ako. Tulungan mo ako. Ayokong mamatay. Ano ba talaga ang nangyayari? De la Cruz Lila. De la Cruz Lila, nakikiusap ako. Tingnan mo ang matandang ito. Tulungan mo si Santos Ana. Ang kanyang kalagayan ngayon ay karma. Magdasal na lang ako na maaga siyang mag-reincarnate. Tungkol sa dahilan, tanungin mo ang asawa ni Santos Ana. Karma. Ang putang inang Santos Ana na yan, karmang dapat mamatay. Gonzales Liza, naganti na ako para sa'yo. Mabuti, ikaw pala ang nagtaksil kay Santos Ana. Ibibigay ko ang buhay mo. Magbayad ka ng buhay. Magbayad ng buhay? Si Santos Ana ang dapat magbayad sa akin. Sabi niya, pag-ibig sa unang tingin daw siya sa akin. Kahit alam niyang may fiancé ako, pinaghiwalay pa rin niya kami. Pinatay niya si Gonzales Liza sa aksidente. Siya ang dapat mamatay. Papa, De la Cruz Lila. Si Santos Ana talaga. Ang kaluluwa ni Santos Ana ay nalipasan, hindi na maibabalik. Kasalanan. Kasalanan talaga. Hindi pa tapos ang lahat. Kasabwat mo ang Martinez Julian. Ginamit ang inunan para mag-ipon ng masamang espiritu upang palakihin ang demonyong sanggol. Naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Wala na akong pakialam. Pinangako ko sa Martinez Julian. Kahit ang kaluluwa ko ay mawala at hindi na muling maging tao. Ipaghiganti ko ang Gonzales Liza. Gonzales Liza, sumunod na rin ako sa iyo. Magandang laban ng mga aso. Nalutas ang Santos Ana, ang inyong mag-ina lang ang kulang. Tatay, pagbalik ko rito, hindi ko inaasahang magkakaroon ng ganito karaming pagbabago. Kapag natapos na ang libing ni Santos Ana, kami ay aalis na rin pabalik sa lungsod ng hari. Santos Mia, alam ng tatay mo na ang lahat ng nangyari noon ay kasalanan ko. Pero ngayon, wala na si Santos Ana. Kung alis ka pa, ang tabi ko ay talagang wala ng kahit isang kapamilya. Pero tatay, Si Santos David ay ampun lang. Lagi kong inaasam na si Santos Ana ang magbibigay sa pamilya Santos ng tunay na tagapagmana. Pero hindi ko inakala. Naggagawa siya ng ganitong kasamaan. Sa huli siya rin ang napahamak. Nagdesisyon na ako. Bukas ay magkakaroon ng press conference para opisyal na ipahayag na si De la Cruz Lila ang magiging tagapagmana ng pamilya Santos. ano? Ikaw lang ang may gusto. Tinanong mo ba kung gusto ko natanggapin ang pamilya Santos at ang gusot na ito? Ano? Ang negosyo ng pamilya Santos ay pandaigdigan. Ayaw mo pang tanggapin? Ang pera ay hindi mahalaga sa akin. Gusto ko lang mabawi ang bahagi ng aking ina. Sa pagsasabi mo nito, ako'y talagang hanga sa iyo. Kasalanan ko, dating bulag ang mata ko.
Hindi ko nakita ang brilyante mong ito. Ang usapin ng tagapagmana ay pansamantalang ipagpaliban muna. Ngunit si De La Cruz Lila ay may dugong santos pa rin. Ang pagbabalik sa angkan ay maaari naman siguro, di ba? Siyempre, walang problema. Sir. Ano? Ma'am Santos. Ginoong Martinez. Sa wakas, dumating ka na rin. Huwag kang magpanggap na close. Kahapon, muntik na akong hindi makalabas ng bahay ng Santos. May ganyan kang kapangyarihan. Maaari mo akong tulungang makamit ang dalawang bagay ng isang hakbang. Bukod kay Santos Ana, sino pa ang nagpapahirap sa'yo? Huy, yung babaeng De La Cruz. Ano ba talaga ang pagkatao niya? At yung dalawang bantay niya, isang nakaitim, isang nakaputi, napakalalim ng kapangyarihan nila. Kung hindi ako naghanda ng maaga, muntik na akong mapahamak sa kanila. Kahit ikaw hindi mo kayang labanan. Hindi pwede. Nahayag na ang pagkatao ko. Kailangan kong umalis sa lungsod ng dagat para magtago muna. Martinez Julian, makadugtong na tayo ngayon ng kapalaran. Si Ginoong Luo ay nagpahayag na sa mga tagabalita na bumalik si De La Cruz Lila para kilalanin ang kanyang angkan. Hindi ba't malinaw na ito ay para sa posisyon ng tagapagmana? Tulungan mo akong alisin siya. Doble ang bayad. Huling beses na ito. Kung hindi tayo makakilos direkta sa babaeng iyon, edi sa pinakamalapit sa kanya tayo kumilos. Kaya nga ikaw talaga, Martinez Julian, may paraan. Ha? Amo, kagabi kasama ko si Rodriguez Dante. Malapit na naming mahuli si Martinez Julian. Pero hindi ko alam kung anong masamang ritual ginamit niya. Nakawala siya. Kahit ang Yinming White Tiger, hindi makahanap ng bakas niya. Ito ay sikretong ritual ng Golden Cicada Shell Escape. Pero ang ritual na ito, hindi galing sa ating Zhongyuan. Mas katulad ng sikretong ritual sa Timog Silangan. Noong nakaraan, ang anak ni Santos Rodrigo, gayon din, ginamit ang sikretong ritual ng Timog Silangan, Ghost Possession, para saktan siya kapag pinagsama-sama ang mga palatandaan. Talagang kahina-hinala. Ngayon ay panahon ng pagtatapos ng mga ritual. Lahat ng sekta ay bumaba. Pero kung maglakas loob silang, maghasik ng gulo sa loob ng huwasiya, hindi ako magdadalawang isip na kumilos ng walang awa. Sino? Sino? Lolo. Lila, ang dalawang gwardya mo, isang itim at isang puti, nakatayo ng ganyan. Sa gabi, nakakatakot naman. Lolo, sa kalagitnaan ng gabi, ano ang dahilan ng pagpunta mo sa kwarto ko? Wala lang, bukas sa lungsod ng dagat, mayroong pulong ng pagtatasa ng Antigo. Sana ay sumama ka sa akin, makisali. At saka sa mga pangkat sa lungsod ng dagat magpakita. Lalo na yung President Fernandez Maria ng Chamber of Commerce. Kung makakamit natin ang kanyang paghanga, ang kinabukasan ng pamilya nating Luo ay mas lalong uunlad. Pero itong dalawang ito, huwag na sanang sumama. Ang pulong ng pagtatasa ngayon ay pinangunahan ni President Fernandez Maria. Dumating na ang mga kolektor mula sa iba't ibang lugar.
Oo, kahit si Lolo Luo ay may kasamang tao, tiyak na masisiyahan tayo ngayon. Baka makakita tayo ng kayamanan. Lila, mamaya kapag nagsimula na ang pulong ng pagtatasa, kaunti lang ang salita. Matuto at magmasid ng marami. Sa pagpunta natin ngayon, si Lolo ay dinadala ka lang para lumawak ang iyong kaalaman. Bilang hari ng impyerno, nakasaksi na ng maraming pagbabago sa paglipas ng panahon, ang mga relikya dito ay pawang patay na bagay. Hindi kayang pantayan ang mga plato na inialay sa akin. Mga ginang at ginoo, ang ulo ng Buddha na ito ay talagang dekalidad. Ginong Lu, mukhang nagkamali ka ng tingin ngayon. Fernandez Maria, baguhan pa lang ang anak ko sa mundo ng antigo. Marami siyang hindi alam, pakituro naman sa kanya. Ang ulo ng Buddha na ito ay isang dekorasyon lang na binili ko noong nakaraang linggo. Paano mo nasabi, Ginoong Luo, na ito ay may halaga? Mga ginang at ginoo, panoorin ninyo. Ginong Lu, ang galing ng mata mo. Mapapansin ako ni Fernandez Maria, sulit ang malaking halagang ibinayad ko sa kanyang sekretarya. Dapat ako ang mag-uumapaw sa pagpupulong ngayon at lulubusin ang batang ito. De La Cruz Lila, kumusta? Kung may hindi ka maintindihan sa hinaharap, pwede mo akong tanungin kahit kailan. Malit na bagay lang yan. Nakakatawa. Batang babae, kahit paano mas nakatatanda ako sa'yo. Kahit na may alam ka sa Mga pamamaraan sa paggamot at pagliligtas ng buhay. ang antigo naman, kailangan ng karanasan at mata. Isang batang babae kang wala pang alam, anong ipinagmamalaki mo? Lila, sa industriya ng antigo, mahalaga ang paggalang sa nakatatanda. Ang mga narito, lahat ay mula sa industriya, mga top collector. Ang pagpunta natin dito ay para mag-obserba at matuto. Huwag kang maging mayabang. Mga top collector pero hindi marunong makita ang espiritu sa loob ng mga bagay. Sa halip, ang pinupuri nila ay isang patay na bagay na walang espiritu. Nag-aalok ng presyo at nagpupuri. Hindi ba't nakakatawa? Dati, naririnig ko lang sa mga nakatatanda sa pamilya na ang mga lumang bagay ay may espiritu ng sandata. Sa murang edad niya, kaya niyang sabihin ng diretsyo. Ikaw ba isa ka sa mga bata ng pamilyang Luo? Sa Presidente Fernandez ito ang aking apo na babae. Kilala rin siya sa lungsod ng hari bilang isang munting doktor, De La Cruz Lila. Lila, sa tingin mo sa lugar na ito may mga bagay pa bang maaaring pahalagahan? Batang babae, bakit hindi mo kunin ang iba? Bakit mo kinuha ang isang basag na mangkok? Oo nga, nais mong tularan si Ginoong Luo, pero ang dala mo ay tunay na basura. Akala mo ba kami ay mga tanga? Papa, dinala mo ang bata para makita ang mundo, ginagawa niya ito para ikahiya ang pamilyang Luo. Lila, kahit na may alam ka sa mga antigo, hindi mo dapat magulo sa harap ng Presidente Fernandez. Walang problema, Lila. Ang mangkok na ito ay hindi antigo, ito ay basura na kukunin ng tagalinis. Bakit mo ito pinili? Magdala ng tubig at malalaman mo. Lila, ano ang gagawin mo? Papatiyak na naiisip niya na hindi makababa sa sitwasyon dahil sa kasinungalingan niya. Mas gugustuhin niyang sirain ang mangkok. De La Cruz Lila, ito ang samahan ng lungsod ng dagat, hindi lugar para magwala. Kapag nagkamali, dapat aminin. Lakad. Sumama ka at magbuo kay Presidente Fernandez. Huwag mong ikahiya ang pamilyang Luo. Tingnan mo! Sa dugo ang kasunduan, sa pag-iisip ang gabay, nakabaon sa loob ng 1000 taon. Ngayon ay muling nagpakita, gintong inlaid na mangkok na porselana. Ang espiritu mo, narito ba sumunod sa aking pagtawag?
Ito. Ito ang porcelain bowl na may inlay ng ginto at jade ng Southern Tang. Southern Tang porcelain bowl na may inlay ng ginto at jade, matagal na itong nakalagak sa museum. Pagkatapos, ninakaw ito ng mga magnanakaw at nawala. Anong paraan ang ginamit niya na ipaglabas niya ang bowl? Walang espesyal na paraan. Ginising ko lang ang espiritu ng bowl na jade. Anong espiritu ng Sandata de la Cruz, Lila? Palagi kang nagkukwento ng mga kakatwang bagay. Ano ba ang sinasabi mo? Ang mga narito ay kilalang kolektor. Tanong mo kung sino ang nakakaalam ng espiritu ng Sandata. Ginoong Luo, kung kulang ang kaalaman, magbasa ka pa. Noon pa man ang mga artisano ay naglalaan ng malaking pagsisikap sa paggawa. Maraming lumang bagay. Nakaranas ng mga digmaan at pagbabago sa panahon, mas madaling magkaroon ng espiritu ng Sandata. Ito ay parang ang mga antigo ay nagkaroon din ng kaluluwa. Talagang maraming alam ang President Fernandez hangga kami. Ang tunay na mahusay ay hindi ako. Ito ang batang babae. De la Cruz, Lila. Ang mga paraan mo sa lungsod ng hari na balitaan ko na. Pero hindi ko inakala may kakayahan ka ring makita at buhayin ang espiritu ng mga bagay. Talagang humanga ako, tanggapin mo ang paggalang ko. President Fernandez, hindi dapat. Ginoong Luo, huwag kang mag-alala. Ang pamilya Luo ay may taong tulad ni De la Cruz, Lila. 3% ng shares sa lungsod ng Dagat Chamber of Commerce, walang problema. Maraming salamat, President Fernandez. Pero may isa pang bagay. Nahihiling ko sa tulong ni De la Cruz, Lila. Sa unang pagkikita, nakikita kong may masamang pangitain sa noo mo para sa pamilya mo siguro. Tama ang sinasabi mo. Kaya hinihiling ko. Iligtas mo ang anak ko. Tatay, tinawag mo ako. Santos Mia. Matagal kang nawala sa pamilya Santos. Kasalanan ko bilang tatay. Tatay, wag na nating pag-usapan ang nakaraan. Santos Mia. Ang pamilya Santos ay may malalim na ugat sa lungsod ng dagat. Matanda na ako, hindi na ako makakapagtagal ng ilang taon. Tatay, Ikaw, Ano ang... De la Cruz Lila ay isang bihirang talento. Ngayon, nakita ko talaga ang kanyang kakayahan. Sa kanyang pagiging narito, hindi lang mapoprotektahan ang negosyo ng pamilya Santos, mas lalo pa itong uunlad. Kaya gusto kong hikayatin mo si De la Cruz Lila na manatili sa lungsod ng dagat at ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya Santos. tatay, ang mga negosyo ay bunga ng buong buhay mo. At tungkol sa De la Cruz Lila, wala akong kapangyarihang magdesisyon para sa kanya. Habang si De la Cruz Lila ay nasa bahay ni Fernandez Maria para sa trabaho, pag-isipan mo ito, anuman ang mangyari, ang pintuan ng pamilya Santos ay bukas para sa inyo. Talagang gusto ng matanda na magtalaga ng tagapagmana. Babaeng hamak, hindi kita kayang galawin, pero maaari kang subukan ang sakit ng pagkawala ng pinakamamahal. Gonzales Teresa, Ano ang gusto ni Santos David? maghanap ng paraan para makakuha ako ng ilang buhok ni Santos Mia. Kapag naipasa sa akin ang negosyo ng pamilya Santos, marami kang makukuha. Binibini, dumating na si De la Cruz Lila. Umalis ka. Lahat kayo umalis na. Kolya, magaling ang mga pamamaraan ni De la Cruz, Lila. Tiyak na matutulungan ka niya. Hindi pwede. Paano ako makikipagkita sa mga tao sa ganitong itsura ko? Paalisin mo sila. Lahat kayo, umalis na. Amo, sa anak na babae ng pamilyang Fernandez. May amoy ng halimaw at ito'y nahalo sa kanyang amoy, nahalo ng magkasama. Fernandez Maria, gusto kong malaman ang tungkol sa iyong anak na babae. Ano talaga ang nangyari sa kanya? De la Cruz, Lila, mag-usap tayo sa tabi. Pakiusap, Fernandez Maria. Sabihin mo ng totoo ang buong kwento para matulungan ko siya. Sa totoo lang, ang aking anak na babae noon ay hindi tulad ng nakikita ngayon ng lahat. Ano ang ibig sabihin niyan?
Ito ang larawan ni Julia nung bata pa siya. Mula noong siya'y bumalik mula sa Timog Silangan, mula sa hitsura hanggang sa pangangatawan, parang ibang tao na siya. Sumpa ng Timog Silangan na naman? Mula nung pagbalik niya mula sa Timog Silangan, mula sa muka hanggang sa katawan parang ibang tao na siya. Sa una, natuwa ako nang nagiging maganda si Fernandez Julia para sa kanya. Akala ko hindi na siya magdaranas ng masamang tingin at pangungutya ng iba. Noong panahon, masaya rin si Fernandez Julia. Pero lahat nagbago. Tama. Si Fernandez Julia ayaw na sa sikat ng araw at naging sobrang mainitin ng ulo. De La Cruz Lila. Maaga namatay ang ama ni Fernandez Julia. Sa loob ng maraming taon kami lang ng anak ko ang magkasama si Fernandez Julia ang buhay ko. Kaya sana tulungan mo ang anak ko. Huwag kang mag-alala, Fernandez Maria. Kung nandito na si Amo, tutulungan niya. Pero baka hindi madali ang sitwasyon. Ano ibig sabihin? Baka nakipag-transaction si Fernandez Julia sa halimaw. Halimaw? Eh ano ang kalagayan ni Fernandez Julia ngayon? Fernandez Maria. Amo. May paraan. Sana maghanda ka ng hilaw na karne. De La Cruz Lila, magagawa ba ito? Bakit ba si Fernandez Julia? Kapag pumasok ang halimaw sa katawan, unti-unting lalabas ang tunay na ugali, hilaw na karne pang akit. Oo. Nandyan na! Julia. Julia ko, paano mo naging ganito? Tante Clara, May utos ang impyerno, ang kadena ay nagtatakda ng hangganan. Ang walang hanggan ay narito, ang masasamang espiritu ay hindi makakatakas. Gamit ang kadena bilang gabay, iguhit ang lupa bilang simbolo. Ang yin at yang ay nahati. simula ng ritual. Ah? Nag-okay na ba ang De La Cruz Lila? Tumigil. Hindi yun, Julia. Hindi Julia. Hayop. Isinasaalang-alang ko ang hirap ng iyong pagsasanay. Balak kong iwanan ang buhay mo. Pero ikaw naghahanap ng kamatayan. Ikaw ang hari ng impyerno. Ikaw ang hukom ng kamatayan. Kusa niyang ipinagpalit ang kanyang katawan sa akin. Anong karapatan mong patayin ako? Magkaiba ang daigdig ng tao at ng diwata. Ginamit mo ang iyong kagandahan bilang pain upang lamunin ang kanyang isipan at unti-unting sakupin ang kanyang katawan. Ito ay isang malaking kasalanan sa langit, kalikasan ng langit at lupa. Mawala ang masamang hangin, puksain ang mga halimaw at gapusin ang masasama. Ipag-utos na patayin ang libo-libo. Aray? Julia. Ayos lang siya. Pagkatapos ng isang gabi ng pahinga, bukas ay gagaling na siya. Dr. De La Cruz Lila, nakarating ka rin. Kumusta na si Fernandez Julia? Nagising na siya kagabi pa, pero nakakulong lang siya sa kanyang kwarto. Ayaw magbukas ng pinto kahit anong tawag. Tingnan ninyong dalawa sa itaas. Tara na. Ayaw ko makita ng iba ang itsura kong ito. May tao, nako. Hindi ako ito. Ayoko na bumalik sa dati, sa taong pangit na kinamumuhian ng lahat. Julia, okay lang. Nais lang ng nanay na maging safe ka. Hindi pwede. Nanay.
Anong silbi kung ikaw lang ang hindi ako inis? Matagal kong pinaghirapan para maging maganda. Matagal din bago siya nagbigay pansin sa akin. Sa ganitong itsura ko ngayon. Tiyak na hindi na siya muling makikipag-usap sa akin. Ang pisikal na anyo, ibinigay ng mga magulang, ito ang totoong ikaw, ang pinaka-original at pinaka-tunay mong sarili. Hindi, ayoko. Julia, kung mamamatay ka, makatarungan ba sa nanay na nag-alay ng buhay para mabuhay ka? Makatarungan ba sa akin sa mga taon na nag-alaga sa iyo ng mahirap? Ang panlabas na balat na ito, sapat ba para isakripisyo ang buhay mo? Nanay, Pasensya ka. ako ang masyadong mapag-imbot. Kasalanan ng nanay. Hindi ako nag-alaga sa iyo ng maayos. Anong ginagawa mo? Nakakalungkot. Nakakalungkot? Walang kwenta. Ikaw ang nalulungkot. Umiiyak na parang nagluluksa. Magpakalalaki ka naman. Umalis ka. Fernandez, Julia, paano ka nakipagtransaksyon sa Tigre ng Kagubatan? Fernandez, Julia, paano mo nakipagtransaksyon sa Tigre ng Kagubatan? Nung nagbakasyon ako sa Timog Silangan, may nagbigay sa akin ng website para sambahin ako at maganda ako. Tapos talagang naganda ako. Patuloy na gumanda ang kutis ko. Tapos lalo akong naging obsessed. Araw-araw mas devout akong nagdasal sa Tigre ng Kagubatan. Anong maganda? Naganda ka dahil kinukuha niya ang energy mo. Ginamit ang buhay mo para sa pansamantalang ganda. Ako, hindi ko alam. Gusto ko lang maging mas maganda. Para mapansin niya ako kahit saglit. Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo hindi lang sa itsura tumitingin. Lalo na sa pananatili sa peking pangarap ng ganda, mas mabuting gamitin ang pagkakataon para makilala ang tunay na tao. Si Dela Cruz Lila, maari mo pa ba akong tulungan? Ikaw si Fernandez, Julia? Ako, Sa mga larawan mo dati maganda ka. Bakit mukha kang pangit? Nagbibiro ka lang ba? Sa mga larawan mo dati, ang ganda-ganda mo naman tingnan. Bakit ngayon ang pangit-pangit mo? Niloloko mo ba ako? ikaw ang may ganang magsabi niyan. Hindi ba ganun ka rin? Sa larawan mukha kang disente, pero sa totoong buhay, pandak, mahirap at pangit ka. Anong sinabi mo? Hoy, ikaw na pangit. Ang sama ng bibig mo. Totoo lang ang sinasabi ko, bakit ka nagagalit? Ay, hindi ka maintindihan. Hinto! Ako ang mauna, ako ang hindi nagkagusto sa'yo. Wala ka ring kwenta. Dela Cruz Lila, ngayon ko lang naintindihan ang ibig mong sabihin. Hoy, ikaw. Sambahin mo ako, gagwapo ka. Aakyat sa tuktok ng tagumpay, papakasalan ng maganda at mayaman. Sambahin. Sambahin. Hahaha. Sambahin? Amo, papa-impluwensyahan ba natin ito? Ang bagay na ito kahit na may kinalaman sa sumpa ng Timog Silangan, ngunit ang lahat ng demonyo, sambahin ay nagmumula sa pagnanasa sa puso ng tao. Ang pagnanasa. Ay hindi mapuputol. Aray, tawag mula sa bahay. Lila, may masama. May nangyari sa nanay mo, ano? Nanay, 2 araw lang ang lumipas mula nang umalis ako, Lolo. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kaninang umaga habang kumakain, maayos pa siya. Pagkatapos, bigla na lang siya nawalan ng malay. Nagpatawag ako ng doktor pero hindi rin nila malaman ang dahilan. Lolo, umalis ka muna. Rodriguez Dante, Fernandez Clara, bantayan ang pintuan. Opo. Pitong bituin ng hilagang ursa, ipahatid sa mundo ng mga multo sa ibabaw ng altar, ipatupad ang utos, tiyakang makita ang tunay na anyo.
Sumpa ng Timog Silangan, huwag kang maglakas loob na galawin ang aking ina. Ang nagsumpa, kahit sino ka man, tiyak na gagawin kong mawala ang kaluluwa mo, hindi papasok sa siklo ng muling pagkabuhay. Boss, ano ang nangyari sa iyo? Si Dela Cruz Eduardo ang tumatawag sa akin para bumalik. Rodriguez Dante Fernandez Clara, ipagtanggol ako sa pagsasagawa ng ritual. Opo. Nagpapakita ako sa Dela Cruz Eduardo. De la Cruz Lila, sa pagpunta mo sa mundo ng tao upang magdusa. Ngunit ang iyong tunay na kaluluwa ay nananatili sa mundo ng mga multo. Ang madalas na paggamit ng kapangyarihan ng Diyos ay magpapabilis sa pagkasira ng iyong katawan sa mundo ng tao. Kaya pala hindi ako makapag-focus kanina. Ipaliwanag mo po, Dela Cruz Eduardo, paano ko maililigtas ang aking ina? Ang pangyayaring ito ay bahagi rin ng iyong pagsubok. Ang pagmamahal sa maliit ay pagmamahal sa lahat. Kailangan mong maramdaman ang tunay na pagmamahal ng pamilya upang malampasan ang pagsubok na ito. Naiintindihan ko na. Amo, nagising ka na rin. Fernandez Clara, ang isip ng aking ina ay sinaniban ng engkanto ng Timog Silangan. Ipatawag mo ang mga multo sa lugar para habulin ang salarin. Rodriguez Dante, Amo. ikaw manatili ka sa pintuan, bantayan mo ako. Sige. Inay, narito na ako. Inay, bilisan mo. Sumama ka na sa akin pabalik. Anak naman, nasa bahay na tayo. Saan pa ba tayo babalik? Ginang, Ang daming pagkain. Salamat sa hirap, mahal. mamaya, lulutuan ko kayo ng masarap. Kaya pala hindi magising ang diwa ni Inay. Siya mismo pala ay ayaw niyang bumalik mula sa pantasya. Lila, kamusta ang klase ngayon? Bakit parang malungkot ka? Mabuti. Mabuti naman. Hindi pa ako nakakasundo sa ama ng dating katawan ko. Panaginip lang ito ni nanay. Hindi basta-basta masisira. Hindi. Kailangan kong sirain ang panaginip na ito at gisingin si nanay agad. Kapag matagal, mawawala siya sa sarili. Nanay. Ito. Lila, Ang mag-ama. May sariling sikreto na pala. Kakaiba. Baka naman may sarili rin siyang malay, nanay. Ano yan, Lila? Gusto ko ng siupaw na ikaw ang gumawa. Ang bata. Sige. Ano to? mahal. Araw-araw kang nagpapagod, nakalimutan mo na ang sarili mong birthday. Matagal na tayong mag-asawa. Ano pa ang kailangan ng ganito? Mag-wish ka, pwede mo na patayin ang mga kandila. Ang wish ko, ang tatlo sa pamilya natin, ay magkasama habang buhay. Hindi ko hinahangad ang kayamanan. Masaya na ako sa simpleng buhay. Kaunti lang ang natitirang oras mo. Kahit papaano. Hintayin mo ako hanggang umaga. Magkaiba ang daan ng tao at multo. Kung mananatili ka, maliligaw ang kanyang kamalayan at hindi na makakabalik sa totoong mundo. Carlos, huwag kang umalis. Huwag mo kami iwan, ang mag-ina. Mahal, patay na ako. Dapat matagal na umuwi ka kasama Lila. Hindi masaya ako ngayon, hayaan mo ang tatlo sa pamilya natin. Magpatuloy lang sa ganito, hindi ba masaya? Sa huli, ako ang may kasalanan sa iyo. Sumama ka sa akin mula sa lungsod ng dagat para mag-asawa sa lungsod ng hari nagpapagod araw at gabi. Pero ako hindi pa nakapagbigay sa iyo ng magandang buhay. Carlos, hindi ko pinapansin. Ang kailangan ko lang ay kasama mo ako. Sana sa susunod na buhay, makita ulit tayo. Carlos?
pagmamahal sa pamilya ay pagmamahal sa mundo, Eduardo, naunawaan ko. Nanay, nandito na kami. De La Cruz Lila. Bakit mo ako ginising? Mas mabuti pa sana kung tuluyan akong nakatulog. Nanay, kayo ay naapektuhan ng sumpa ng Timog Silangan na nalito ang inyong isip. Buti na lang ang kaluluwa ni tatay ay hindi nawala. Palagi siyang nandito sa inyong tabi. Kaya hindi kanya hinayaan na tuluyang mawala ng isip. Alam ko. Sa totoo lang, palagi kong nararamdaman na nandito siya. Pero ngayon, tuluyan na siyang umalis. Nanay, huwag kayong mag-alala. Kayo at si tatay ay may 3 buhay na pag-ibig. Ang hirap sa buhay na ito ay para sa ang tamis sa susunod na buhay. De La Cruz Lila, napakahirap ng pinagdaanan mo. Ngayon, ang katawan ni nanay ay ayos na. Rodriguez, Dante, Fernandez, Clara, dapat na tayong maghiganti. Hindi. Ay nako, ano ang nangyari? Nasira ang altar, nawala ang kapangyarihan, aalis na ako rito. Saan ka pupunta? Ikaw na lang ang magagamit ko. Bibigyan kita ng pera. Kahit magkano ang gusto mo, kailangang patayin ang De La Cruz Lila na yang hamak na hayop. Patayin mo para sa akin. Muntik na akong mamatay. Anong silbi ng pera kung mamatay na ako? Bitawan mo ako ngayon din. Kung hindi mo ako bibitawan, gagawin kitang mumya. Fernandez, Clara, ngayon talagang magkakaganti na tayo. Kahit mataas ang iyong kapangyarihan, ano pa? Kung ipaglalaban ko ang buhay ko, hindi sigurado kung sino ang mamamatay. Ipaglaban mo ang buhay mo? Karapat-dapat ka ba? Ikaw ay isang tagapamahala sa Underworld. Ako ang pinuno ng 10 hukuman sa Underworld, Yamaraja. Hindi ka mamamayan ng ating bansa, pero gumamit ka ng masamang kapangyarihan, tumapak sa lupa ng ating bansa para manakit. Ngayon kukunin ko ang kaluluwa mo, itapon sa impyerno ng Avicii, magdusa ng 10 bilyong taon. Hindi makakapag-reincarnate, umalis. Multo! Amo. Natakot na siya hanggang sa kaluluwa. Anong gagawin? Sariling kasalanan. Ito ang nararapat na kaparusahan para sa kanya. Ang mga ito ay mga kaluluwa, ang mga namatay ng walang dahilan dahil sa masamang kapangyarihan. Fernandez, Clara, dalhin sa Underworld magmadali para mag-reincarnate. Sige. Kabisera man ito, masyadong tuyot ang klima. Lila ha, mas mabuting sumama ka sa akin pabalik sa lungsod ng dagat. Ano namang maganda sa lungsod ng dagat? Si Lila ay apo ko sa mga De La Cruz. Ang kanyang ugat ay dapat manatili sa pamilya De La Cruz. Apo ko rin siya sa tuhod. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Luo, mapupunta rin sa kanya. Imposible. Bakit imposible? 2 beses lang umuwi sa 1 taon. Kahit 100 beses pa sa 1 taon, hindi pwede. Kayong 2 matandang yan. Lila, ngayong natapos mo na ang pagsubok sa pagmamahal at ganap na ang iyong kapangyarihan, bakit hindi ka na lang bumalik sa langit? Siguro nasanay na ako sa buhay dito sa lupa. Gusto kong dito na lang tapusin ang buhay kong ito. Ayos, kapag kasama si Amo, may karne tayo. Hahaha. Araw-araw ay bakasyon at masaya. Bagamat puno ng kasakiman at pagkagahaman ang mundo, mayroon pa ring tunay na pagmamahal na makapagpapagaling. Talagang ito ang pinakamainam na lugar para magsanay. Kaya pala lahat ng mga Diyos na pumupunta rito ayaw nang umuwi.